Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kahapon, habang ito'y pagbaba ng helicopter ni President Digong dahil yun Yusek Valdez tumawag sa kanya na tao nito si Evasco. Tao ni Evasco to. Yusek to ni Evasco sa opisina ng Cabinet Secretary na si Evasco. Nasa Malacanang yan. Ang trabaho ni Evasco, yun presidential, Cabinet Secretary to the Cabinet, nasa ilalim ng Pangulo ng Malacanang. Ang tanggapan ni Evasco, kasi yun panahon ng dilaw, hinati ni President Noy, yun Department of Agriculture nung panahon namamagang mukha nitong si Alcala at si Kiko patay. Tao ni Kiko, yung sinibak ni President Digong na yung si Valdez, Yusek Valdez, na yung babae na sinibak kasi gusto raw sabihin ni Digong na papayagan yung importation. Tingnan nyo follow me here, follow me here. Yang papel ni Evasco yan, siya yang ngayon, yung namamahala ng NFA, Philippine Coconut Authority, Fertilizer, and yan pagdating sa food security. Noon matatandaan niyo ba yung away ni Evasco? At itong si Jason Aquino ng National Food Authority or NFA. Ang sinabi nitong si Velasco na boss nitong si Valdez na sinibak ni President Noy kasi parang dinidiktahan ang Pangulo na i-go na yung importation na sinabi ni President Duterte. Kahapon kasi sinibak ni President Digong itong si Yusek Valdez sa ilalim ng tanggapan itong si Velasco, si Evasco, na, i-go na yung importation. Sinibak. Alam niyo ba? Alam ni President Digong, pinangangalagaan niyang kapakanan ng mga magsasaka. Ang dami bigas, ba't ka pa mag-i-import? Sa importation ay may pera. Ngayon, naintindihan niyo ba? Kaninong tao ang sinibak ni President Digong sa ilalim ng Cabinet Secretary, sa ilalim ng Office of the Secretary to the Cabinet, si Evasco, yung si Yusek Valdez, yung babae na sinibak kahapon. Sa talumpati ni Pinoy, nagalit na buisit pagkababa ng helicopter. Sino naglantad nito? Si Piñol, yung Secretary ng Agriculture. Ngayon, alam niyo ba? May away may bangayan, if you remember, 2-3 weeks ago or 4 weeks ago, if I can't remember, but it's still in my mind na hindi ako nakisawsaw at gusto ko sana magbigay ng komentaryo back then. Komentaryo kasi hindi ko ma-analyze Alam niyo ba bakit? Pag hindi ko na-analyze, magko-komentaryo ako. Now I'm giving you the analysis and follow me here. Ito si Evasco, inaakusahan si Aquino na insubordination, may katigasan at medyo hindi sumusunod. Ang pinagduduldulan ni Cabinet Secretary to the Cabinet, si Evasco, 3 ahensya yan, sabi niya, matigas ang ulo nitong si Jason Aquino na NFA Administrator kasi hindi sinunod yung kautusan na dahil daw sabi ni Evasco, may consejo, may council dito. And then he is guided by the advice of the Department of Trade and Industry, ganon din the Department of Finance, and the economic managers na ituloy na ang pag-i-import ng mabigas para magkaroon ng sinasabi pag-aangkat para magkaroon ng reserve sa tag-ulan na hindi pa naman tag-ulan. Yun utos kay Jason Aquino that time na binabasa natin, analyze this. Na sinasabi si Jason Aquino, ewan ko kung saan kumukuha ng tibay ng sikmura at laman loob, na ito'y suwayin at hindi pakinggan ang kanyang nasa itaas na si Evasco.
na kung saan ang kanyang itaas niya sa Yusek Valdez na sinibak. Kasi gusto nila ng importation, sila Evasco. Kesyo raw, ayan kinakailan nararapat. Inaakusahan si Aquino, Jason Aquino, ewan natin ko, ito'y dating sundalo ho to na in-appoint ni Pinoy sa NFA na anong ginawa. Hindi ho sumunod, lumaban ho. Nakipagsagutan ho sa mga dyaryo na sinasabi niya, I'm not gonna follow, I just stick to the protocol unless otherwise may talagang may guidance dyan. So nagbangayan ho sila. At bang biglang tumigil. Ngayon, so sinibak ho yung si Valdez. Sinong nasa itas ni Valdez? Si Evasco. Sino si Evasco? Secretary to the Cabinet. Anong papel ni Evasco? Sabi niya, ako'y napaligiran ng mga economic managers, DTI, Department of Finance, na yes, mag-import na tayo. Pumapalag ho yung mga magsasaka ho natin dahil madikit ho sa bituka ni President Digong ang mga magsasaka ho natin. Na kapag nag-angkat ng bigas, parang pinapatay mo na rin ang mga magsasaka kasi hindi na sila makakalaban dahil babahiin naman tayo ng mga lintik na mga bigas na naman yan na imported na mga bigas na lumayaman dyan yung mga potok sa buhong pendeho na talagang dumidikit. Kung kanino, siguro naman, read between lines. Kaya napipressure dyan yung iba, approve the importation. Kumusta ka ba ngayon, Secretary Evasco? Ikaw na bang susunod ni sisibakin? Di ba tao mo lang yan? Di naman pwede magsalita yan. Secretary Evasco? Are you listening? Si Yusek Valdez na sinibak ng Pangulo, hindi magsasalita yan na walang order mo. Hindi basta tatawag sa Pangulo yan na hindi nag-clear sa iyo. Hindi ba? Kayo dyan sa Cabinet, Secretary to the Cabinet, sa ilalim tanggapan mo, Secretary Evasco, yan si Yusek Valdez, na pabor kayo sa importation. Sinampulan ni President Digong yung tao mo, sinibak. Parang lumabas, tama yung si Jason Aquino ng NFA na hindi ko kilala tong kumag na to, kung sino man to, kasi pinaglalaban niya. Bakit tayo mag-i-import? Kawawa yung mga magsasaka. Yun hong mga read between lines. Sino ngayon tama? Sinong mali? Ayaw ni President Digong ng importation ngayong panahon na to kasi mamamatay yung mga magsasaka. Hindi ba mahal ni President Duterte ang mga magsasaka? Well, sinibak na si Pete Livinia, sinibak si Sueño, sinibak si Yusek Valdez ng office ng sa Cabinet Secretary. Ito yung office of the Secretary to the Cabinet. Ang head ho yan si Evasco. Susunod ka na kaya, Secretary Evasco? Sino sa inyo? Evasco, Talpolano, et al. Nanganganib na't nagkakalansingan ng inyong mga bombolyas. Galit si President Duterte sa mga taong nasasangkot sa katiwalian, nasasangkot sa mga anomalya, kahit hindi pa matibay ang ebidensya, may bahid pa lang ng sinasabing pagdududa ng Pangulo sa inyong mga pinagagawa. Kung mabubuo sa persepsyon ng Pangulo, yung inyong pinagagawa and inyong pinagsasabi at sa resulta ng inyong ginawa, hindi na aabot sa resulta sa pamamagitan pa lang ng pamamaraan kung paano niyo ginagawa yung sinasabi ninyo. At anong nagawa nyo, ang basihan ay protocols and procedures and mga guidelines na yan na medyo may pinapaboran kayo dahil may pera, naaamoy yan ni President Digong. Baka susunod ka na, Secretary Evasco. Umayos ka. Nag-sample na. Eto ho sa akin, si Baka na!